Sa loob ng daan-daang taon, ang kwento ng paglikha kay Eva ay nanatiling isa sa mga pinakakilalang at pinakamamahal na bahagi ng Biblia. Maliwanag ang larawan sa isip ng marami. Natutulog si Adan sa hardin ng Eden at mula sa isa niyang tadyang, nilikha ng Diyos ang unang babae, isang kwentong paulit-ulit na isinasalaysay sa mga tahanan, simbahan at paaralan sa buong mundo. Pero paano kung ang itinuro sa atin ay hindi talaga tugma sa sinasabi ng orihinal na teksto? Sa mga bagong pag-aaral ng Biblia, masusing pagsusuri sa mga salitang Hebreo at sa mga sinaunang sulat ng mga Hudyo, isang salitang matagal nang pinaniniwalaang tadyang ang muling binigyang linaw, tsela. Subalit, sa halos lahat ng ibang gamit nito sa Biblia, hindi ito nangangahulugang tadyang, kundi gilid. Dahil sa salitang ito, nabubuksan ang isang mas malalim at mas makahulugang pagkaunawa kung sino talaga si Eva at kung ano ang ibig sabihin nito sa sangkatauhan. Sa kwentong ito, babalik tayo sa hardin ng Eden hanggang sa mga ebanghelyo at titignan hindi lang ang mga salita, kundi ang tunay na kahulugan ng mga ito. Susuriin natin ang wikang Hebreo, pagninilayan ang layunin ng Diyos sa paglikha, at tutuklasin ang espiritual at kultural na lalim ng isang kwentong mas maganda pa sa ating inakala. Manatili ka hanggang sa dulo. Ang maririnig mo ay hindi bago. Ito ay sinauna, ngayon lang muling nakita ng malinaw. At kapag naunawaan mo ito, hinding-hindi mo na makakalimutan. Simulan natin. Marami sa atin ay unang nakarinig ng kwentong ito sa Genesis Kabanata 2, talata 21 at 22. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang lalaki ng mahimbing. Habang siya'y natutulog, kumuha siya ng isa sa mga tadyang ng lalaki at tinakpan ang lugar nito ng laman. At mula sa tadyang na iyon, nilikha ng Diyos ang babae at dinala ito sa lalaki. Ito ay isang bahagi ng Biblia na pamilyar sa marami sa atin, isang kwentong paulit-ulit nating narinig sa pagkabata. Nilikha ng Diyos si Adan mula sa lupa, ngunit nang makita niyang hindi dapat mag-isa si Adan, pinatulog niya ito ng malalim. Pagkatapos, tila isang banal na operasyon ang naganap at mula sa tinatawag nating tadyang, nabuo si Eva. Isang napakagandang tagpo, pero nagbubukas ito ng ilang mahalagang tanong. Bakit tadyang? Bakit hindi bahagi ng kamay ni Adan o hibla ng kanyang buhok o isa pang anyo mula sa alabok gaya ni Adan? Posible bang may simbolismo ang tadyang? Isa lang ba itong talinghaga o maaaring hindi tama ang pagkakatranslate? Matagal nang pinagtatalunan ito ng mga iskolar, teologo at rabay. At kapag binalikan natin ang orihinal na tekstong Hebreo, matutuklasan natin na ang salitang inaakalang tadyang ay maaaring hindi talaga iyon ang ibig sabihin. Dito talaga nagsisimula ang ating tunay na paghahanap, hindi sa matagal ng paniniwala, kundi sa mismong wikang Hebreo na ginamit ni Moises sa pagsulat ng mga sagradong pangyayaring ito. Minsan, para tunay nating maunawaan ang layunin ng Diyos, kailangan nating bumalik sa ugat, hindi lang ng kwento, kundi ng mga salita mismo, at ang matutuklasan natin ay maaaring ikagulat mo. Balikan natin ang Genesis 2:21. Sa Hebreo, ganito ang nakasulat, Vayikach achat mitzalotav. Sa pagsasalin sinasabi nito, at kinuha niya ang isa sa kaniyang tsela. Dito nagiging interesante ang lahat. Ang salitang Hebreo na isinaling tadyang ay tsela. Pero talaga bang ganun ang kahulugan nito? Suriin pa natin. Ang salitang tsela ay lumilitaw ng mahigit 40 beses sa Bibliang Hebreo at halos sa lahat ng pagkakataon, tumutukoy ito sa mas malaking bahagi kaysa isang buto lang. Tingnan natin ang ilang nakakagulat na halimbawa sa Exodo 20:12, Unhari 6:5 at Ezekiel 41:6, muling ginagamit ang salitang tsela. Sa mga talatang ito,
Tumutukoy ito sa disenyo ng templo, lalo na sa mga gilid na silid na isa-isa at nakapatong sa isa't isa. Kahit sa Exodo 26:20, ang tsela ay tumutukoy sa gilid ng tabernakulo, malalaki at matibay na bahagi ng sagradong istruktura. Ano ang pare-pareho sa mga halimbawang ito? Sa bawat kaso, ang tsela ay tumutukoy sa isang mahalaga at fundamental na bahagi, hindi maliit, kundi malaking bahagi ng isang sagradong bagay. Isipin mo yon. Sa lahat ng gamit nito, ang tsela ay tumutukoy sa isang buong gilid, madalas isa sa dalawang pantay, na bahagi ng isang mas malaking bagay. Tulad ng pader ng templo, seksyon ng tabernakulo o gilid ng kaba ng tipan. Ngayon, balikan natin ang Genesis 2:21 sa ganung konteksto. Isang mas malinaw na pagsasalin ay, at kinuha niya ang isa sa kaniyang mga gilid. Huminto ka muna. Lasapin mo yon. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng isang tadyang lang. Ito ay tungkol sa paghati ng Diyos kay Adan, pagkuha ng isang buong bahagi ng kaniyang pagkatao, ng kaniyang kabuuan, at paghubog ng isang nilikhang pantay at ganap. At heto ang nakakagulat. Ang tsela ay hindi kailanman ginamit sa ibang bahagi ng Biblia para tumukoy sa literal na tadyang. Kaya, paano tayo nauwi sa salitang tadyang? Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang mga unang tagapagsalin, lalo na sa Greek Septuagint at Latin Vulgate, ay pumili ng salitang plura at kostam na maaaring mga hulugang tadyang o gilid. Sa paglipas ng panahon, nanatili ang interpretasyong tadyang sa tradisyong Kristiyano sa kanluran. Pero kung ang orihinal na Hebreo ay tumutukoy sa gilid, ang talatang ito sa Genesis ay hindi tungkol sa maliit na bahagi ng katawan, kundi sa paghahati ng isang buong nilalang sa dalawang ganap na anyo. Binabago nito ang lahat, hindi lang nito tinatanong ang matagal ng paniniwala. Binabago rin nito kung paano natin nauunawaan ang pagiging tao. Binibigyan ito ng bagong pananaw ang pagtingin natin sa lalaki at babae sa pagkakapantay-pantay at sa larawan ng Diyos na nasa pareho. At inihahanda rin tayo nito sa susunod. Paano kung si Adan ay hindi lang basta unang lalaki, kundi ang unang ganap na nilalang? Kung kinuha ng Diyos ang isang buong gilid ni Adan, hindi lang ito pisikal na operasyon. Isa itong paghahati ng isang buo sa dalawang pantay at natatanging bahagi. Kinuha niya ang isa sa kaniyang mga gilid. Hindi lang ito tungkol sa katawan, ito'y may malalim na kahulugan. May mas malalim na ginawa ang Diyos dito, isang bagay na pundasyon ng ating pagkatao at ugnayan sa isa't isa. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos niya sila nilikha. Lalaki at babae niya sila nilikha. Napansin mo ba yon? Sa Genesis 1 na nauna sa detalyadong kwento ni Eva sa Genesis 2, sinasabing nilikha na ang sangkatauhan sa larawan ng Diyos, lalaki at babae. Pero sa puntong iyon, si Adan pa lang ang naroroon. Paano nang parehong lalaki at babae ay naroroon na sa likha ng Diyos? Binubuksan nito ang pinto sa isang makapangyarihan at di inaasahang ideya. Maraming iskolar at sinaunang guro ng mga Hudyo ang naniniwala na ang unang tao, si Adan, ay hindi basta lalaki lang. Sa halip, siya ay isang ganap na nilalang, binubuo ng parehong panlalaki at pambabaing katangian. Hindi dalawang tao, kundi isang katauhan na may dalawang kalikasan. Tumingin naman tayo ngayon sa tradisyong Hudyo para sa mas malalim na pag-unawa. Sa Midrash Rabbah, partikular sa Genesis Rabbah 8:1, may isang nakabibiglang interpretasyon. Ayon dito, nang likhain ng Diyos ang unang tao, binigyan niya ito ng dalawang mukha. Pagkatapos, hinati niya ito at nilikha ang dalawang likuran, isa para sa lalaki at isa para sa babae. Ganito rin ang pananaw ng mga maagang komentarista tulad ni Rashi at Rabbi Jeremiah ben Eliezer. Ayon sa kanila, si Adan ay isang nilalang na may dalawang mukha.
lalaki sa isang bahagi, babae sa kabila. Ibig sabihin, ang paghihiwalay ay hindi lang tungkol sa pag-alis ng buto. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng pagkakakilanlan ng individualidad at ng ugnayan. Ayon pa sa Talmud sa Berakhot 61a, ang tao ay nilikha na may dalawang mukha at pagkatapos ay hinati sa dalawa. Hindi ito paliwanag sa anatomiyang pisikal, kundi isang pagsasabi ng lalim ng spiritual na katotohanan. Makapangyarihan ng mensahe, hindi hiwalay na nilikha ang lalaki at babae, kundi minsan silang iisang nilalang, magkabilang bahagi ng isang nilikhang banal. Pinagtibay ito ng Genesis 5:2. Lalaki at babae ay nilikha niya sila at pinagpala niya sila at tinawag ang kanilang pangalan na Adan sa araw ng kanilang pagkalikha. Napansin mo ba? Pangalan nila, isahan, ay Adan, isang nilalang, isang pangalan, dalawang salamin. Paano kung ang unang kilos ng paglikha ay pagkakaisa? At paano kung ang paghahati kay Adan ay hindi lang upang bigyan siya ng kasama, kundi upang ipahayag ang imahe ng Diyos sa pamamagitan ng ugnayan, pagkakapantay-pantay at pag-uugnay? Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kasarian. Ito ay tungkol sa kahulugan ng pagiging tao at kung paanong ang ating pinagsasaluhang pinagmulan ay sumasalamin sa likas na katangian ng may lalang. Mula sa isa naging dalawa, hindi para ang isa ay mangibabaw, kundi upang magkasama nilang ipakita ang kabuuan ng Diyos. Balikan natin ang Genesis 2:22 at ang tadyang, o mas tama, ang gilid na kinuha ng Panginoong Diyos mula sa lalaki ay ginawa niyang babae at dinala sa lalaki. Nakita na natin na ang tadyang ay mas mainam unawain bilang gilid. Pero ngayon, pansinin natin ang isa pang mahalagang salita sa talatang ito, ginawa. Sa Hebreo, ang salitang ginamit ay bana, na ibig sabihin ay bumuo, magtayo o maglapat ng estruktura. Hindi ito wika ng isang bagay na basta na lang ginawa. Ito ay wika ng disenyo. Ang bana ay ang parehong pandiwa na ginagamit sa kasulatan kapag tinutukoy ang pagtatayo ng mahahalagang bagay. Mga altar, lungsod, maging ang templo. Halimbawa, sa isang araw 6 sa 7 oras, sinasabi na ang mga bato para sa templo ni Solomon ay inihanda muna bago itinayo. Ang salitang ginamit doon ay banah din. Kaya kapag sinabi ng Biblia na itinayo ng Diyos ang babae, ang ibig sabihin ay nilikha siya ng may layunin, may pag-iisip at may pag-aalaga. Hindi siya ginawa bilang dagdag lamang. Hindi siya ekstrang bahagi. Si Eva ay isang obra maestra, hinubog upang maging kapantay ni Adan, hindi mas mababa sa kanya. At sa Genesis 2:23, tumugon si Adan, "Ito ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Babae ang itatawag sa kanya sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki. Pero pansinin mo, hindi niya sinabi na siya ay mas mababa. Hindi niya sinabing, bahagi lang siya ng aking katawan. Sa halip sinabi niya, buto ng aking mga buto, laman ng aking laman. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa, hindi ng pagkakahati. Sa paningin ni Adan, si Eva ay isang nilalang na kabahagi ng kanyang mismong pagkatao, ng kanyang buhay, ng kanyang pagiging siya. Ang salitang Hebreo na ito ngayon ay Zot Hapaam na maaari ring isalin bilang sa wakas o ngayon nga. May sigla sa tinig ni Adan. Para bang tinitigan niya si Eva at sinabing, ito na, ako na muling nakikita. Ang aking kapareha, ang aking kapantay. Hindi hinubog si Eva mula sa alabok tulad ni Adan. Siya ay nagmula sa isang buhay na nilalang, isa nang may hininga ng Diyos. Ang kanyang pinagmulan ay koneksyon, hindi pag-iisa. Nagsimula siya hindi sa pag-iisa, kundi sa ugnayan. Sa panahon ng kasaysayan, kung kailan ang mga babae ay madalas ituring na mababa bilang ari-arian o utusan, ang katotohanan ito ay radikal. Pero sa kwento ng paglikha ayon sa kasulatan,
Ang babae ay nilikha ng may pag-iingat, iniharap ng may karangalan at tinanggap ng may kagalakan. Hindi siya huli lamang na isinama. Siya ay bahagi ng orihinal na disenyo. Sinasabi sa Kawikaan 14:1, ang marunong na babae ay nagtatayo ng kanyang tahanan. Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay banah, ang parehong salita na ginamit sa Genesis upang ilarawan kung paanong itinayo ng Diyos ang babae. Ang pandiwang ito, banah, ay may bigat ng kahulugan. Ito ay salita ng mga arkitekto, ng mga tagapagtayo, ng mga may layuning konstruksyon. Ipinapahiwatig nito ang karunungan, lakas at layunin na pangmatagalan. Isipin mo yon, ang mismong salitang ginamit upang ilarawan kung paanong ginawa si Eva ay nagsasabi ng isang napakahalagang bagay tungkol sa kanyang pagkatao. Paano kung mas malinaw itong itinuro ng simbahan? Paano kung nakita natin ang mga babae hindi bilang nasa likuran lang, kundi bilang mga nilikhang may bisyon at halaga, na itinatag upang tumayo sa tabi ng lalaki ng may lakas, talino at layunin? Iyon ang mas malalim na mensaheng nakatago sa sinaunang talatang ito. Hindi ito tungkol sa mga malalalim na salita o komplikadong teolohiya. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Hindi isang aksidente si Eva. Ang kanyang paglikha ay puno ng kahulugan. Ang Diyos ay gumagawa ng teolohiya sa gawa. Hindi siya kinuha mula sa ulo ni Adan upang maging mas mataas, ni mula sa paa upang siya'y yurakan. Kinuha siya mula sa kanyang tagiliran, malapit sa puso, malapit sa bisig, nilikha upang lumakad na kasama siya sa dangal at karangalan. Ipinapakita ng larawang ito ang isang mas malalim na espiritual na katotohanan. Sinasabi sa Galatia 3:28, wala ng Hudyo o Griego, alipin o malaya, lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ang pagkakaisang ito ay hindi binubura ang ating pagkakaiba. Sa halip, itinatampok nito ang parehong lalaki at babae bilang may dignidad na mula pa noong una ay likas na sa kanila. Isa itong pagbabalik sa orihinal na disenyo ng Diyos, isang pananaw ng kapwa-halaga, kapwa-layunin at kapwa-pagkakakilanlan. Mula Eden hanggang sa mga ebanghelyo, ipinapakita ng kasulatan ng isang paglalakbay, ang muling pagbuo ng Diyos sa kung ano ang nasira, ang paghilom ng hati sa pagitan ng lalaki at babae. Nagsimula ito kay Adan at Eva na magkatabi. Nagpatuloy ito kay Jesus na pinarangalan ang mga babae tulad ng Samaritana sa Balon, si Maria Magdalena at si Maria ng Betania. At dumaloy ito sa mga sulat ni Pablo kung saan pinuri ang mga babae bilang mga katuwang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo gaya sa Roma 16. Sa kasamaang palad, madalas na ginamit ang kwento ni Eva upang suportahan ang dominasyon ng lalaki o upang ipahiwatig na ang mga babae ay tagatulong lamang sa pangalawang antas. Ngunit kapag binalikan natin ang orihinal na salita, kapag seryoso nating sinuri ang Hebreo, matutuklasan natin ang isang mensaheng ibang-iba sa itinuro ng marami. Ang babae ay hindi nilikha upang maging mas mababa sa lalaki. Hindi siya ginawa upang manatili sa likuran o maging dagdag lang sa kanyang kwento. Kinuha siya mula sa mismong pagkatao ng lalaki, isang salamin, isang katuwang, isang nilalang na kabahagi ng kanyang kalikasan at pagkakakilanlan. Sinasabi sa Genesis 1:27, sa larawan ng Diyos niya sila nilikha, lalaki at babae ay nilikha niya sila. Ibig sabihin, kapwa lalaki at babae ay may taglay na imahe ng Diyos. Hindi sa magkaparehong paraan, kundi sa mga paraang nagsasapuno sa isa't isa. Hindi kayang ipakita ng pagiging lalaki o babae lamang ang buong larawan. Ngunit kapag magkasama, naihahayag nila ang isang malalim na katotohanan tungkol sa likas na katangian ng Diyos. Paano kung ang katotohanan ito ay nawala sa loob ng maraming henerasyon?
Paano kung ang ideya na si Eva ay ginawa mula sa tadyang ay nagbunga ng teolohiya na hindi kinikilala ang lakas, karunungan at layunin ng mga babae mula pa sa simula? Ang pagbabalik sa katotohanan ito ay hindi lang tungkol sa tamang pagsasalin. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng pagkakakilanlan. Ang lalaki at babae ay hindi nilikha upang magpaligsahan o mag-agawan sa kapangyarihan. Sila ay nilikha upang maglakad na magkatabi, may pantay na pananagutan, pantay na dangal at iisang layunin upang sama-samang ipakita ang larawan ng Diyos. Kapag bumalik tayo sa orihinal na pananaw, binabago nito kung paano tayo namumuhay, namumuno at nagmamahal. Sa loob ng napakahabang panahon, binasa ang Genesis 2 sa pananaw ng patriarka na nagtuturo na ang babae ay dumating sa huli at sa makatuwid ay mas kaunti ang halaga. Ang ganitong interpretasyon ay nakaimpluwensya sa teolohiya, sa pamumuno sa simbahan at maging sa kultura. Nagbunga ito ng hindi pantay na pag-aasawa, limitadong papel ng babae sa ministeryo at makitid na pagtingin sa kung paanong naihahayag ang larawan ng Diyos sa pagiging babae. Pero paano kung mali ang pagkaunawa natin sa kwento? Balikan natin muli ang Genesis 2:21 at kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa kanyang mga gilid. Kung ang kinuha ng Diyos ay isang buong gilid at hindi simpleng buto, ibig sabihin, ang babae ay hindi isang mas mababang kopya. Hindi siya kapiraso lang. Isa siyang buo, buhay na salamin ng banal na layunin. Hindi ito pagbabawas, ito ay paghahati. Hindi para pag-isaing mas mataas ang isa sa kabila, kundi upang lumikha ng dalawang pantay mula sa iisang pinagmulan. Hindi ito kadena ng utos. Ito ay isang relasyon na nakaugat sa pagkakapantay-pantay gaya ng bilog, hindi ng guhit. Ngayon, tingnan natin ang Efeso 5:31. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Kinukwento muli ni Pablo ang kwento sa Genesis dito, inaanyayahan tayong bumalik sa orihinal na layunin ng Diyos. Mula sa isa, naging dalawa at sa pamamagitan ng pag-ibig, nagiging isa muli. Ang pag-aasawa ay hindi tungkol sa kapangyarihan o posisyon. Ito ay tungkol sa paghilom, muling pagkakaisa at isang banal na ugnayan. Isa itong pagbabalik sa kung ano talaga ang layunin mula pa sa simula, pagkakaisa, paggalang at pag-ibig na nakaugat sa iisang layunin. Sa Efeso 5:32, sinabi pa ni Pablo, ito ay isang malalim na hiwaga, ngunit ang tinutukoy ko ay si Kristo at ang Iglesia. Sa isang pangungusap na ito, inilalahad niya ang isang makasimbolong katotohanan. Ipinapakita niya na ang pag-aasawa ay hindi lang isang ugnayan, kundi isang salamin ng kaugnayan ni Kristo sa kanyang mga tao. At paanong nakikitungo si Kristo sa Iglesia? Hindi sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig. Siya ay nagbibigay, naglilingkod, nagsasakripisyo at itinataguyod ang Iglesia. Kung ito ang modelo ng pag-ibig, kung gayon ang mga relasyon na nakaayon dito ay hindi inilalagay ang babae sa ilalim ng lalaki, bagkus pinararangalan ang parehong kasarian bilang magkatuwang, magkatabing lumalakad sa layunin at biyaya. Patuloy na hinamon ni Jesus ang mga paniniwala ng kanyang panahon. Sa lipunang tahimik ang kababaihan, binigyan niya sila ng tinig. Sa mundong itinatago sila sa anino, inilagay niya sila sa gitna. Kung si Jesus, ang ikalawang Adan, ay nakitungo sa mga babae ng may karangalan, pagkakapantay-pantay at lubos na paggalang, hindi ba't dapat nating muling pag-isipan kung paanong natin naunawaan ang paglikha ng unang babae? Kapag tinanggap natin ng seryoso ang orihinal na Hebreo, titigil na ang Genesis 2 sa pagiging kwento tungkol sa kung sino ang nauna.
magiging kwento ito ng kung ano ang nahati at kung ano ang ninanais ng Diyos na muling pag-isahin. Ang bagong pananaw na ito ay hindi lang akademiko, binabago nito ang ating pananampalataya. Hinahamon nito ang mga tradisyong nakaugat sa patriarka. Pinagtitibay nito ang likas na halaga at tawag ng Diyos sa parehong lalaki at babae. At ipinapaalala sa atin, ang layunin ng paglikha ay hindi upang itaas ang isa sa iba, kundi upang pag-isahin ang puso ng lahat. Mula Eden hanggang sa mga turo ni Kristo, iisa ang sinasabi ng kasulatan. Ang disenyo ng Diyos ay hindi tungkol sa kontrol o kapangyarihan, kundi tungkol sa pagkakaisa at pagtutulungan. Pero may nasira. Sa Genesis 2, nilikha ng Diyos ang pagkakaisa. 2 taong mula sa iisang pinagmulan, may parehong pagkakakilanlan, layunin at ugnayan. Pero sa Genesis 3, nagbago ang lahat. Dinaya ng ahas si Eva, kumain siya ng bunga at binigyan si Adan. Biglang nawala ang kanilang inosente, nakaramdam sila ng kahihiyan at pagkatakot. Tinakpan nila ang kanilang mga sarili at nagtago sa Diyos. At dito nagsimula ang sisi. Sa Genesis 3, 12 sinabi ni Adan, "Ang babaeng ibinigay mo sa akin, siya ang nagbigay ng bunga at ako'y kumain." Napansin mo ba? Ang buto ng aking mga buto ay naging sisihan. Sinisi ni Adam si Eva, sinisi ni Eva ang ahas, ang dating lapit, napalitan ng layo. Hindi lang winasak ng kasalanan ang ugnayan ng tao sa Diyos, binasag din nito ang ugnayan ng lalaki at babae. Ipinakilala nito ang pagkakahiwalay at kapangyarihang hindi dating naroroon. Inilalarawan ng Genesis 3. 16 ang naging epekto. Ang pagnanasa mo ay sa iyong asawa at siya'y mamumuno sa iyo. Hindi ito utos, ito'y paglalarawan ng sirang kalagayan ng mundo. Kung saan may pag-ibig noon, ngayon ay may kontrol. Kung saan may pagkakapantay-pantay, ngayon ay may dominasyon. Pero dito hindi nagtatapos ang kwento. Ang pag-asa ay pumasok sa pamamagitan ni Jesus, ang ikalawang Adan, na dumating upang ibalik ang nawala. Sa Mateo 11:5-6, muling binanggit ni Jesus ang Genesis. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. Isang panawagan ito na bumalik, paalala ng kung ano ang minsang mayroon, at pangakong maaari itong maging muli. Hindi na sila dalawa kundi iisa, at ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Hindi lang tumingin si Jesus sa pagbagsak ng sangkatauhan, bumalik siya sa simula, sa orihinal na layunin sa hardin, bago ang kasalanan, bago ang kahihiyan, bago pa ang anumang uri ng dominasyon. Kumpirmado niya, ang lalaki at babae ay laging nilikha upang magsama, hindi para ang isa'y mamuno sa kabila, kundi upang maglakad na magkasama sa pagkakaisa. Sa unang Korinto 15:45, sinasabi na ang unang Adan ay binigyan ng buhay, ngunit ang ikalawang Adan ay nagbigay buhay sa iba. Dumating si Jesus upang pagalingin ang mga nasira at ibalik ang pagkakatuwang na sumasalamin sa imahe ng Diyos. Hindi niya tiningnan ang mga babae bilang mas mababa. Tinanggap niya sila bilang tagasunod, tagapagdala ng mensahe at tagapagdala ng imahe ng Diyos. Ipinagtanggol niya ang babaeng inaakusahang nangalunya, Juan 8. Nagturo ng malalalim na katotohanan sa babaeng Samaritana, Juan 4, at ipinagkatiwala kay Maria Magdalena ang karangalang ipahayag ang kanyang muling pagkabuhay, Juan 20. Sa pamamagitan niya, nabura ang sumpa. Sinasabi sa Galacia 3 oras, 28 minuto na kay Kristo, wala nang lalaki o babae, tayong lahat ay iisa. Hindi tayo ibinalik ni Jesus sa Genesis 3 at sa mga bunga ng kasalanan. Dinala niya tayo pabalik sa Genesis 2 kung saan ang lalaki at babae ay magkatabi, parehong pinagpala, parehong inatasang alagaan ang mundo, parehong nagdadala ng imahe ng Diyos. At ang parehong paanyaya ay bukas pa rin ngayon.
Hindi lang upang maunawaan kung ano ang nagkamali, kundi upang tanggapin kung ano ang ginawang tama ng Diyos. Maaaring narinig mo na si Eva ay nilikha mula sa isang tadyang. Pero ang orihinal na Hebreo ay nagsasabi ng mas malalim. Sa loob ng maraming taon, naniwala tayong nagmula siya sa isang maliit na buto sa tapat ng dibdib ni Adan. Pero ang wikang ginamit ni Moises, ang taong pinili ng Diyos, ay nagkukwento ng isang mas mayaman na katotohanan. Paano kung hindi basta may inalis ang Diyos mula kay Adan, kundi may ipinahayag mula sa loob niya? Paano kung si Eva ay hindi nilikha bilang dagdag lang o katulong, kundi bilang tunay na katuwang, hinubog mula sa kanyang tagiliran upang tumayo sa tabi niya? Paalala sa atin ng Isaias 55:9, ang mga daan ng Diyos ay higit sa ating mga daan. Ang inaakala nating maliit ay maaaring dakila sa kanyang paningin. Sa disenyo ng Diyos, ang mukhang mahina ay madalas puno ng lakas. At ang palagay nating simpleng tadyang lamang ay maaaring simbolo ng pagkakaisa, ng pag-ibig at ng iisang layunin. Hindi ito tungkol sa pisikal na bahagi. Ito ay tungkol sa kung sino tayo. Ang paglikha kay Eva ay hindi tungkol sa pag-alis ng isang bahagi mula kay Adan. Ito ay pagpapahayag ng kabuuan ng imahe ng Diyos. Ang wangis ng Diyos ay hindi ganap na makikita sa isang kasarian lamang, kundi sa dalawa magkasama. Ang Diyos, ang perpektong manlilikha, ay sumisid sa mismong pagkatao ni Adan, hindi upang bawasan siya, kundi upang palawakin ang kanyang imahe sa isang bagong paraan. Lalaki at babae, magkapantay ang halaga, natatangi sa papel at iisa ang misyon. Ito ang pundasyon ng tunay na pag-aasawa. Ito rin ang larawan ng tunay na komunidad, isang salamin ng larawan ng Diyos na muling ibinalik at muling binuhay. Marahil, hindi hinati ng Diyos si Adan upang paghiwalayin, kundi upang sa pamamagitan ng pag-ibig at ugnayan, matuklasan ng lalaki at babae ang ganap na imahe ng Diyos sa loob ng kanilang sarili at sa isa't isa. At marahil, ang paraan ng pagbasa natin sa Genesis ay hindi bago, kundi sinauna. Isang katotohanang matagal nang nawala at ngayon palang muling naaalala. Kung ang pananaw na ito ay tumama sa iyong puso, huwag mo itong sarilinin. Ibahagi mo ito sa iyong simbahan, sa inyong Bible study, sa iyong kapareha at sa iyong mga kaibigan. Dahil kung ano ang pinaniniwalaan natin tungkol sa paglikha ay direktang nakaaapekto sa kung paano tayo nakikitungo sa isa't isa. Tulungan mong makita ng iba na hindi lang ito tungkol sa isang tadyang, ito'y tungkol sa tagiliran ni Adan. Hindi ito tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa isang sinadyang, banal na disenyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na episode kung saan patuloy tayong susuri ng mga mas malalim na bahagi ng kasulatan, tutuklas ng makapangyarihang wika at muling bubuksan ang mga nakalimutang katotohanan ng Biblia. Ibahagi mo rin ang iyong saloobin sa mga komento. Binago ba ng mensaheng ito ang pananaw mo tungkol sa kwento ng paglikha? Pag-usapan natin ito. Sama-sama tayong lumalim sa salita, sama-sama tayong matuto. At tandaan, nagsisimula pa lang tayo. Napakaraming makapangyarihang katotohanan ang nakatago sa harapan natin sa Biblia, mga pananaw na kayang baguhin ang ating pagtingin sa lahat. Kita-kits sa susunod na episode kung saan ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa mga katotohanang matagal nang naghihintay na ating matuklasan.